one of us. Pero naniniwala tayong mga Kristiyano na hindi lang itong week ang holy, but we trust that every day is a holy day to the Lord. Do we believe in that, church? Amen. And may papakita lang po akong image. This is how God had orchestrated on my birthday. Kung napapansin niyo po, we are just on a high-rise building ng asawa ko at anak namin. And God amazed me of how handcrafted yung ginawa niya para sa bawat isa sa atin. Gagaya lang ako kay Pastor ng slide. Pakyapos ko po kaya kayo, Ma'am Noy. Kasi may ligawin ka nature na. So, even the time when I was younger, tama ba? Kaka-birthday ko lang po kasi last April 6. So, mahilig po ako mag-paint, no? Nung bata ako, frustrated painter, ng rainbow, ng may mountains, na may river sa gitna. So, when God let me see this on my birthday, sobrang naiyak ako sa kilig kasi, Lord, yung pong frustration ko bilang painter, joke lang po. Yung pong isa sa mga favorite creation ko, pinakita nyo mismo sa birthday ko. Nung una po, nung nasa high-rise building kami, hindi ko siya agad nakita. Tapos tinignan ulit ang asawa ko, Love, may paanan ng rainbow, sabi niya. So, yun, wow na wow si Micah, yan, baby namin, na wow, there's a rainbow, sabi niya. Pero si Lord, parang siya nag-speak sa akin na fatherless na po kasi ako, kamukha ni Sis Laika, na He's speaking to me na, eto anak, eto yung regalo ko sa iyo sa birthday mo. Nakayak. Alam ko rainbow lang yun, pero alam niyo sabi ni Lord sa akin, just like in the time of Noah, the same rainbow na pinakita niya after the flood, that's the same God that we have today, church. And naniniwala ako, the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac, the covenant-keeping God is the same God we're facing today. So everyone na sealed with that covenant, stand up, rise up today as we praise Him, our covenant-keeping God. Thank you, hallelujah. Come on, we celebrate His goodness. Clap your hands together, come on. Don't clap your hands, we people. Hey, hallelujah. Clap your hands together. We worship you, Jesus. Oh, clap your hands, know ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, come on, with a voice of triumph. Oh, you are the everlasting God. Shine your light through us for all the world to see. Yeah, you are the hope of broken hearts. This overcame the grave to save humanity. Sing it, hallelujah. Jesus is alive. Oh, clap your hands, all ye people, shout and shout unto God. Oh, clap your hands, oh, clap your
triumph. Oh, 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 with a voice of triumph. Oh, 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 say, oh, you're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive in you. It's resurrection power. Oh, you're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive in you. It's resurrection power. Say, come on. Now clap your hands. Oh, clap your hands. Say, oh yeah, people, and shout unto God. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh yeah, people, and shout unto God. With words of triumph. You're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive in me. It's resurrection power. I'm alive. Hey, hey, hey. Woo. Hey, hey, hey. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus, you're alive in us this morning. We'll sing a new song that He is the same. Yesterday, today, and forever. Sing with me. Whoa. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Oh, oh, yeah. Say He's faithful. Come on. Faithful, powerful, wonderful. Jesus is beautiful, merciful, supernatural. Jesus is highly, mighty, worthy. Jesus is gracious, He is patient, generous, and there is no other name that's greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. Oh, no other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Oh, yeah. Oh, sing His excellence. Excellent, magnificent, omnipotent. Jesus is living, giving, loving, and there is no other name that is greater, no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save.
forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Woo! Come on, from the front to the back, from the east to the west. Let's praise the name of Jesus, every generation. Sing it with us. Nothing can stand to his name. Oh, nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus, Jesus. No other name, oh no. Nothing can separate us. No weapon formed against us. Stand up to the name of who? Stand up to the name of Jesus, Jesus. No other name. Come on, choir. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Come on, sing it with us. No All your other people, name. say. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus, Jesus. There's no other name. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus, Jesus. No other name that is greater than Jesus. The same yesterday, today, and forevermore. Shout it out. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Above the heavens or beneath the earth. Oh God, that is worth your praise, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, no greater name other than your name, Jesus. Hallelujah. Oh, you are lifted high. Your name is the greatest, Jesus. Oh, hallelujah. The King of kings and the Lord of lords. Oh, you are holy. Oh, we bless your name, bless your name. No other name than Jesus. We lift your name on high. Hallelujah. Oh, we will sing of praises forever to you alone, Jesus. Oh, hallelujah. You are holy forever. Hallelujah, hallelujah. Oh, we lift your name. We lift your name. We bless your name. No other name. Hallelujah. Oh, gaano kalaki ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. Walang kapantay, Panginoon. Oh, we lift your name. We magnify you, God. We praise your name. It's Jesus. Oh, hallelujah. Let's prepare our hearts to sing the worship to our Lord. Hallelujah. Oh, worthy. It's Jesus. Generations falling down in worship to sing the song forever to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers
and positions. Your name stands above them all. All creation cries, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Come on, church. And if you've been redeemed, sing the song forever to the last. Jesus. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the land. Oh, sing the song forever and amen. All the angels cry, holy. All creation's cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Come on, church. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Come on, church, sing with me. 'Cause Jesus is your name, is the highest. Your name is the greatest. Your name, it stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name, it stands above them all. Once again, sing with me. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all. All the angels cry, holy. All creation's cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever.
para sambitin ang ganitong salita. Holy, holy, holy. Sa kabila, Panginoon, na kami makasalanan, O Diyos, hindi namin noon masambit ang iyong kabanalan. Dahil takot na katakot kami, Panginoon, at hindi namin ito naintindihan. But now, Lord God, dahil ang aming mga kasalanan ay napawalang sala kami nang dahil sa iyong anak na si Jesus. Na ngayon, Panginoon, makakasigaw kami, Panginoon, ng malayang malaya na ikaw ay banal at tapat at mabuting Diyos. Walang sino man, Panginoon, na makakaunawa sa iyo maliban kinasiyahan ng Banal Espiritu. Ang iyong anak, Panginoon, na si Jesus, ang siyang nananan sa aming mga puso ngayon. At masasabi namin, ikaw ay banal at banal at banal. Kaya, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, ay umaapaw ng pasasalamat, O Diyos, na dahil sa iyong anak, ng iyong bugtong ng anak, na pinakamamahal mong anak, ay naging handog para sa amin. At ngayon, Panginoon, ay karapat-dapat kaming tumawag sa iyo, Panginoon, ng Ama ko. At ngayon, Panginoon, huwag kaming matakot, O Diyos. Kung kami man ay nagkamali, nadarapa, nagkasala, mayroon isang handog na yan ang iyong anak na si Jesus. Ang handog na ibinigay ni Jesus ay sapat na at sobra-sobra pa. Kaya higit namin makita ngayon, Panginoon, kung gaano kakabuti, kung gaano katapat sa iyong mga pangako. At kami ngayon ay nagtatamasa, tumatangkilik, naranasan, Panginoon, ang iyong mga ginawa sa amin. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, nakakasigaw kami ng holy, holy. Hindi kami nahiya dahil ang aming mga kasalanan ay napatawad na nang dahil kay Jesus. Malayang malaya kami na lumapit sa iyo, Panginoon. At kailanman ang anak mo, Diyos, hindi mo siya tatatwa. Hindi mo ididinay ang iyong anak na si Jesus. Maging kami, Panginoon, dahil tinanggap namin ang iyong anak na si Jesus. Kami na naituring mong anak din. At makakalaya kaming tumawag sa iyo ng Ama ko. Sinasamba ka namin, pinupuri at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. It's the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Hallelujah! All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Oh, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. All the angels cry, holy. All creations cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy.
Praise the Lord. Nasa dako po tayo ng pagkakaloob, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa ganitong bahagi ng inyong gawain na kung saan, Panginoon, na ipapahayag po namin ang aming pasasalamat, na ipapahayag po namin ang aming papuri, na ipapahayag po namin ang aming pagsamba, at na ipapahayag po namin, Panginoon, ang aming pagkilala at pananampalataya na kayo po ang aming source, Lord God, na kayo po ang aming tagapagpala, na kayo po, O Diyos, ang pinanggagalingan ng lahat ng aming tinatangkilik sa buhay. Kaya, Panginoon, salamat, O Diyos, na tunay nga, Panginoon, sabi ng aming inawit, you are holy forever. Pero hindi po yon nagtatapos doon, kundi ang kabanalan po ninyo, Panginoon Diyos, ang iyong katuwiran, Panginoon, ay ibinahagi niyo po sa amin, ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang nagbigay ng mga dakila at hindi malirip maisip ng bawat sa amin kung gaano, Panginoon, ang mga bagay na ito na napakahalaga. Kaya, Panginoon Diyos, ang aming pagkakaloob ay simpleng kaparaanan lamang upang ipahayag po namin, Panginoon Diyos, ang pasasalamat po namin sa inyo. Madakila ka at mapapurihan, Panginoon, sa aming pagkakalob sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Oh, clap your hands, oh, ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, with a voice of triumph. Oh, amen. Good morning po sa bawat isa. Are you blessed? Amen. So welcome po natin yung ating kapatid na ngayon pa lang po nakadalo dito sa ating Sunday service. Welcome po natin si Grace Kelly Rendon from Sapa, Libutan. Invited by Remy Villapanya. Ayan po, palakpakan po natin at welcome po natin ang ating kapatid. At wala na pong ibinigay sa akin. Tayo po lahat ay tumayo. At i-welcome po natin ang bawat isa. Hallelujah! Come on! I'm alive in you. Resurrection power. I'm alive in you. Resurrection power. You're alive in me. It's resurrection power. I'm alive in you. It's resurrection power. You're alive in me. It's resurrection power. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hallelujah. Amen. Good morning po sa ating lahat. Salamat po, pinatay yung automatic na. Okay. So, sobrang init na po, no? Nawa po, kung gaano kainit yung panahon, ganun din po yung kainit natin, kaalab yung puso po natin sa ating Panginoon. Amen? Huwag po kayong mag-alala, malapit na po tayong mag-second floor. Okay, so doon po naka-aircon na tayo, sabi nga ni Pastor. Okay, so itutuloy po natin, no? Nag-introduction po si Pastor last Sunday. So ngayon po ay pasisimulan po natin ang kwento ni Jose. Okay?
So, ang ating pong topic for today, yun pa rin po yung second quarter natin, no? Faith that sees God's providence. Okay? The story of Joseph. Then, yung ating pong topic, God's impartial nature. Tatalakayin po natin yung kapanganakan, yung kabataan, at yung pagiging, favoritism ni Jacob kay Joseph, no? Yung pagpapabor o pagtatangi niya sa kanyang anak na si Joseph. Okay? So, God's impartial nature. O, ibig sabihin po ng impartial, ang Diyos ay hindi nagtatangi. No? Hindi siya pumapabor kanino man. Okay? Kundi ang lahat, ang turing niya, ang treatment niya sa lahat ay pantay-pantay. Yun po yung ibig sabihin ng impartial. Okay? Wala siyang favorite. No? Wala siyang tinatangi, kundi ang bawat isa ay, ang pagtingin niya sa bawat isa sa atin at sa lahat ng tao dito sa mundo ay pantay-pantay. So mamaya po, tatalakayin pa po natin yan. Okay? So dumako na po tayo sa ating main text sa Genesis chapter 37, verses 1 to 4. Basahin po muna natin, tapos mamaya balikan po natin. Okay, Genesis 37 verse 1, ang sabi po, nagpaiwan si Jacob para manirahan sa Kanaan, ang lupaing tinitirhan din dati ng kanyang ama. Okay, so ang ama po niya ay si Isaac. Okay, ang ama naman ni Isaac ay si Abraham. So si Abraham, Isaac, at saka si Jacob, sila po yung mga tinuturing na patriarchs, no? Patriarchs, yung mga pinagmulan ng mga Jewish people. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Jacob. Nang 17 taong gulang si Jose, no, 17 years old, so teenager pa po siya, nagbabantay siya ng mga hayop kasama ng kanyang mga kapatid na mga anak ni Bilha at Silfa. Okay, mamaya po tatalakayin natin sino si Bilha at si Silfa, na mga asawa ng kanyang ama. Ipinagtapat ni Jose sa kanyang ama ang masasamang ginagawa ng kanyang mga kapatid. Okay, verse 3, mas mahal ni Jacob si Jose kaysa sa iba niyang mga anak. Bakit po? Dahil matanda na siya nang isilang si Jose. Okay? Kaya itinahi niya si Jose ng maganda at mahabang damit. Verse 4, pero nang napansin ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama kaysa sa kanila, nagalit sila kay Jose at sinabihan ito ng masasakit na salita. Okay? So, konting background lang po sa buhay po ni Jacob at ang kanyang pamilya, no? Yung kwento niya, yung story niya, mula sa Genesis chapter 27. So, I hope po ay basahin po natin yung buong Genesis or from Genesis 27 para makita po natin yung kwento behind the story of Joseph. No? Yung kwento, bakit naging ganito si Joseph, bakit siya napunta sa Egypt. No? So, basahin po natin yung mga unang kabanata, no? From chapter 27 hanggang chapter 15 na po yon, yung end ng Genesis. Okay? So, bago po ang Genesis chapter 31, yung binasa po natin kanina, ang pamilya po at ang kwento po ng pamilya ni Jacob ay masasabi po nating puno ng mga struggles, no? Mga suliranin sa buhay, sa pamilya, no, yung pakikibakan niya. Pero meron din naman po siya mga divine encounters. No? Nagpapakita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng anghel. Okay? Mamaya itatalakay din po natin. At meron po siyang complex relationships. No? Masalimuot, no? Komplikadong kaugnayan, no? Sa kanyang mga asawa at yung mga anak niya. No? Kung iisipin po natin, sa background ng buhay ni Jacob at ng kanyang pamilya, iisipin natin, bakit sila yung pinili ng Diyos? No, para pagmulan ng mga ng lahi ng Israel, o the chosen nation Israel. Kasi kung tutusin, talagang wala kang makikitang mabuti, no, sa pamilya nila. Pero ito po yung kagandahan, gaano man sila kasama,
no, gaano man kakomplikado yung buhay nila, dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, sila ay pinalitan ng Diyos, binago ng Diyos. Okay? So, meron pa rin kasamaan, pero yun nga po, dahil hindi naman tumitingin doon ng Diyos. No? Kapag pinili ka niya, kasi pinili ng Diyos na piliin ka. Hindi dahil sa ikaw ay mabuti, hindi dahil sa ikaw ay masama. In fact, sa Bible po, halos naman lahat ng characters, mayroon silang mga flaws. No? Mayroon mga hindi magaganda na mga ugali o pangyayari sa kanilang buhay, and yet God has chosen them. Okay? So si Jacob, sabi ko nga, ang lolo niya ay si Abraham, no? At ang tatay niya ay si Isaac. So yung kanyang magulong buhay, no, konting background lang po, ay nagsimula nung magkaroon po siya ng conflict o away, alitan, sa kanyang kakambal na si Esau. Okay? So meron po siyang kakambal, ang pangalan niya ay Esau, no? So, ano po yung ginawa ni Jacob? Nilinlang po niya ang kanyang ama para matanggap yung pagpapala na dapat sana ay para kay Esau. Kasi si Esau yung panganay. Di ba? Sa kambal, yung unang lumabas, siya yung mas matanda. Okay? Pero, yun nga, kung babasahin ninyo, yung kamay ni Jacob ay nakahawak, no, sa paa ni Esau. Okay? So, balikan muna natin yon. Yun muna. Okay? So, he fled to Haran after deceiving his father. Yun nga, matapos niya lilangin, nagpanggap siya na siya si Esau para matanggap niya yung prayer, yung blessing ng kanyang ama na si Isaac. Kasi malabo na po yung mata ni Isaac. So, hindi niya nakikita kung si Jacob ba yun o si Esau. So, kasapakat po niya yung kanyang nanay, nagkunwari siya si Esau, naglagay ng mga, mabalbon kasi si Esau eh. So naglagay siya ng mga balahibo ng hayop sa kanyang leeg, no? Tapos yung damit ni Esau ang kanyang sinuot para yun ang maamoy ni Jacob. So dinesave talaga niya yung tatay niya, no? Kasapakat niya yung nanay niya. Okay? So nakuha naman niya yung blessing. No? Pero nung malaman ni Esau ang ginawa ng kanyang kakambal, okay, nagbanta siya na siya ay papatayin. No? After mamatay ang kanyang ama, papatayin siya. Kaya sabi ng kanyang ina, pumunta ka sa Haran. No? Pinatakas niya si Jacob, pinapunta niya sa Haran, at sa Haran, nandoon po kasi sige, next slide. Sa Haran, nandoon po kasi yung uncle niya, kapatid ni Rebecca, na si Laban. Okay? So si Laban ay kapatid ng kanyang nanay. So doon niya pinapunta si Jacob sa Haran. Okay? At sa Haran, doon po niya napangasawa si Leah at si Rachel. So ito po na naman. Si Rachel po ang talagang first love niya. Siya yung talagang minamahal ni Jacob. No? Pero niloko po siya ng kanyang uncle Laban. No? Nung gabi ng kasal, no? Ang pinasiping po niya ay si Leah instead na si Rachel na kanyang minamahal. So si Leah, so ang sabi ni Laban, hindi kasi kultura dito na maunang ikasal yung pangalawa kaysa sa panganay. So ang ginawa niya, si Leah muna ang binigay niya. Siguro madilim, no? Wala pang mga wala pa electricity noon. So hindi niya alam na si Leah pala yung kasiping niya, no? Nung gabing 'yon. Kaya si Jacob, dahil mahal niya si Rachel, sabi niya, magtatrabaho ulit ako sa iyo ng 7 taon. Actually, nung inihingi niya yung kamay ni Rachel, sabi niya, magtatrabaho ako sa iyo ng 7 taon. Pakasal mo lang sa akin si Rachel. Pumayag naman si Laban, pero yun nga, naloko siya. So, nung niloko siya, sabi niya, sige, magtatrabaho ulit ako sa inyo ng 7 taon. Basta pakasal mo sa akin si Rachel. So, after 1 week lang, binigay naman si Rachel, pero nagtrabaho pa rin siya ng 7 taon sa kanyang uncle. Okay? So, maliban kay Leah at Rachel, mayroon siyang mga concubines. Ito po yung kanilang mga maid servants. Si Rachel, ang maid servant niya, alipin, si Bilha. At si Leah naman ay si Zilpah. Okay?
So, sa kultura po noon, yung mga anak ng mga maid servants o alipin ay itinuturing na anak ng mga asawa. Okay? So, iba po yung wives, iba po yung concubines. Okay? So, sa kultura noon, yung mga anak ni Bilha at Silpha as maid servants, sila ay tinuturing na mga anak ni Leah at Rachel. Hindi ni Bilha at ni Silpha, kasi maid servants sila. So, sa 4 na babaeng ito, nagkaroon po ng 12 anak, si Jacob na lalaki. Okay? At isang babae, no, kay Leah, ang pangalan ay Dina. Okay? So, sila po yung naging nation of Israel. No? Kung babasahin po natin ang book of Genesis, sila yung mga pinagmulan ng bansang Israel. Etong 12 anak ni Jacob. Okay? So, si Jacob ay bumalik ng Kanaan, no? Actually, after may silang ni Joseph, mga 6 years old siya, bumalik sila sa Kanaan, no? Upang doon na mag-settle. No? Kasama niya ang kanyang malaki at komplikado pa ring pamilya. No? At ito po yung nagsimula, no? Nag-set ng stage para sa dramatic story o para sa kwento ni Jose at ng kanyang mga kapatid. Okay? So ito po yung simula ng kwento ni na Jose at ng kanyang mga kapatid. At yun nga po ay sa Genesis chapter 37. Okay? So sabi ko nga po, masalimuot, no? Yung kanilang ugnayan, yung mga asawa niya lalo na. By the way, hindi po inaalaw ng Diyos yung polygamous marriage, no? One wife lang, no? Ang nangyari kay Jacob, dahil siya'y nalinlang, yung mahal niya talaga ay si Rachel, kaya pinakasalan niya yung dalawa. Bali, naging asawa niya yung dalawa. Actually, sa kultura noon, yung mga nagkakaroon ng mga concubines, maraming asawa at mga concubines ay mga hari. Kasi bumubuo sila ng alliance para kumukuha sila ng mga asawa sa iba't ibang lugar para makuha nila yung alliance ng mga iba't ibang lugar. Pumanig sa kanya. No? So, pumalig sa mga hari. Yun po yung dahilan kung bakit sila maraming mga asawa. Okay? So, kahit na komplikado, sabi ko nga po, kahit na masalimuot, no? Yung kaugnayan nila sa isa't isa, sa mga anak at sa mga asawa, God still promised, no, Jacob, na ibibigay niya ang lupang pangako na ibinigay niya, na ipinangako niya kay Abraham at kay Isaac. No? Pinangako pa rin niya na pararamihin niya ang mga anak ni Jacob, ang mga lahi ni Jacob, at sila ay magiging isang malaking bansa. Okay? A great nation. Okay? So, sa Genesis chapter 3, okay, balikan po natin yung Genesis chapter 3. So sabi niya, now Jacob, now Israel po yan, now Israel loved Joseph more than all his children. Israel na po yung pangalan niya. Kung mapapansin po ninyo, actually sa ibang version, Jacob pa. Pero sa ibang version, Israel. Kasi kung babalikan po ninyo yung mga talata, pinalitan na po ng Diyos na Israel ang pangalan ni Jacob. Ang Jacob po, ang ibig sabihin ay manlilinlang, no? Supplanter, deceiver. Pero nung siya ay nakipagbuno, sabi ko nga kanina, meron siyang mga divine encounters, nakipagbuno siya sa isang anghel ng Diyos. No? Actually, He's God Himself, yung angel na yon. No? Nakipagbuno siya at ayaw siyang bitawan ni Jacob, no? Hangga't hindi siya pinapagpala ng angel, ng divine being. Okay? So, hanggang sa hinawakan niya yung tadyang, no? Tadyang ni Jose, kaya namilay-milay siya. Okay? Sabi niya, hindi na Jacob ang magiging pangalan mo. Ang magiging pangalan mo na ngayon ay Israel. So, doon po nanggaling yung pangalang Israel. So, hindi na Jacob, kundi Israel na. Ano pong ibig sabihin ng Israel? Kasi ang sabi ng anghel, ikaw ay nakipagbuno sa Diyos, no? Nakipag-wrestling
No, ikaw ay nakipagbuno sa Diyos at ikaw ay nanalo. Ikaw ang nagwagi, ikaw ang nagtagumpay. So yun po yung ibig sabihin ng Israel. Sa iba po, ang ibig sabihin ng Israel, the Prince of God. No? Pero yung angel, sinabi niya, because you wrestled with God and you have won, your name shall be called Israel. Okay? Magiging Israel ang pangalan mo. Yun po yung kabutihan yung sinasabi ko kanina. Gaano man kasama ang isang tao. No? Si Jacob, no? Nilinlang niya ang kanyang ama, nilinlang niya ang kanyang kapatid. No? Pero gaano man kasama ang isang tao, o gaano man kasama ang isang Jacob, maaari siyang baguhin ng Diyos. I believe nung punto na pinalitan na ang pangalan, no, ni Jacob, from Jacob to Israel, nakita na ng Diyos ang pagbabago kay Jacob, no? At ang Diyos lang ang nakapagbago noon, no? Dahil sa patuloy niyang paggabay, no, sa buhay ni Joseph, kahit siya ay nilinlang din siya ng kanyang uncle, no? Naging asawa niya si Leah, samantalang inihingi niya si Rachel. May consequence yung mga ginawa niyang masama. No? May consequence. Lahat naman ng kasalanan, lahat ng kasamaan, may consequence. Pero nandyan ang Diyos para tumulong. Okay? At sa buhay ni Jacob, naranasan po niya ang pagtulong ng Diyos. No? At sa Diyos, wala pong imposible. Gaano ka man karumi, gaano ka man kasama, pwede kanyang baguhin. Yan po ang ating Diyos. Amen po? So, sabi niya, Israel loved Joseph more than all his children. Okay? Napaka-obvious po ng pagmamahal ni Israel or ni Jacob, no, kay Jose nang higit sa kanyang ibang mga anak. Paano po niya pinakita yon? No? He made him a tunic of many colors. Sa ibang version, a coat of many colors. Hindi po natin alam kung paano niya hinabi o paano niya ginawa. Siya mismo yung gumawa kung paano niya ginawa yung coat o yung robe, no, ni Joseph. Pero yung ibang mga scholars, sinasabi nila na ito ay parang mahaba na robe, mahaba na coat. At usually, ito ay sinusuot lamang ng mga noble people. Okay? So, nung binigyan niya ng tunic of many colors or coat of many colors, no, itinangi niya si Jose. No? Itinangi niya si Jose sa kanyang mga kapatid. Ito yung mamumuno sa inyo. No? Parang yun yung pinakita ni Jacob sa pagbibigay niya ng tunic of many colors. Okay? So, there was an apparent, no, obvious po, yung favoritism ni Jacob kay Joseph, no? Pero bago po natin talakayin yun, tignan po muna natin yung kapanganakan ni Jose. Okay? Joseph's birth and childhood. Okay? So sa Genesis chapter 30, verse 22 to 24, no? Matapos yung hindi magkaanak si Rachel, kung babasahin po ninyo, kasi kung ikukwento ko po lahat, baka hindi tayo matapos sa background pala. Basahin po natin. So matagal bago po nagkaanak si Rachel, kaya nga po sabi, nung reason, dahil matanda na si Jose, matanda na si Jacob, nung ipinanganak si Jose. Okay? Kasi hindi magkaanak-anak si Rachel. Okay? Nagkaroon na ng 4 na anak si Leah, wala pa rin anak si Rachel. Okay? So, kaya ang binigay ni Rachel ay yung kanyang maidservant para siya ay magkaanak kay Jacob. Sabi ko nga po kanina, yung anak ng maidservant na si Bilha ay itinuturing na mga anak ni Rachel. Okay? Nagkaroon siya ng 2 anak kay Bilha. Okay? So, yung 2 anak na yon ay tinuturing na kay Rachel. Pero after many years, no, yung infertility years niya, after noon, ay nagbuntis siya at ipinanganak po si Jose. So, ang sabi po sa verse 22, hindi rin kinalimutan ng Diyos si Raquel o Rachel, sinagot niya ang kanyang mga panalangin na magkaanak din siya. Okay? Nagbuntis siya at nanganak ng lalaki, sinabi niya, inalis ng Diyos ang aking kahihiyan.
Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Jose dahil sinabi niya, naway bigyan ako ng Panginoon ng isa pang anak. Okay, so ito po, naipanganak po si Jose. Okay, actually, ang word na Joseph, dalawa po yung ibig niyang sabihin. Okay, sa Hebrew, Joseph or Joseph, no, sa Hebrew, it may mean the Lord shall add. No, katulad ng sinabi ni Rachel, na bibigyan siya ng isa pang anak or ng additional son. Okay? So the Lord shall add. Ibig sabihin, shall add another son. At nagkaroon naman din siya ng iba pang anak, di ba? At yun po ay si Benjamin. Okay? Yun nga lang, kapanganak ni Benjamin, okay, namatay po si Rachel. Okay? So yung naging anak niya kay Jacob ay si Joseph at si Benjamin, dalawa. Okay? Ibig din pong sabihin ay taking away. Ano po yung inalis? Yung kanyang kahihiyan. Kasi very big issue po sa panahon nila kapag hindi nagkaanak ang isang babae, ang isang asawa. Okay? Parang hindi sila kabila, no? Kapag sila ay walang mga anak. No? Actually, silang dalawa ni Leah ay mayroong identity crisis. Si Rachel, no, dati, nung wala pa siyang anak, no, hindi siya matawag na wife, ay hindi siya matawag na mother, no, kasi nga wala pa siyang anak. At si Leah naman, hindi siya minamahal ng kanyang asawa, kasi ang mahal niya ay si Rachel. Okay? Pareho silang may crisis. Okay, so yung Joseph, pwede yung pong taking away dahil naalis po ang kahihiyan o yung reproach ni Rachel kasi nagkaanak na siya. Okay, kasi noon, parang kahihiyan sa isang asawang babae kapag hindi ka nagkaanak. Okay? So ngayon ba, ganun pa rin? Hindi na, no? Iba na po yung mga, yung world natin ngayon, iba na yung trend natin ngayon. Okay? Pero noon talagang big deal po yung hindi nagkakaanak ang isang asawang babae. Okay? Pagdating naman po sa childhood ni Joseph, sabi ko nga kanina, approximately 6 years siya nung sila ay umalis na ng Haran patungong Kanaan. Bakit ko po nasabing 6 years? Kasi nung hinabol siya ni Laban, ang sabi ni Jose sa kanya, naglingkod ako sa iyo ng 20 taon. Eh di ba 7 years lang nung pakasalan niya si Leah, tapos another 7 years si Rachel, tapos naglingkod pa siya para dumami yung kanya mga alagang hayop, no? Yung mga feckled animals. Maraming kwento yan. Huwag ko na ikukwento. No, dumami yung kanyang mga animals dahil dun sa paraan. Pero hindi naman po talaga dun sa, dahil nakikita ng mga nagme-mate na hayop, kundi dahil sa Diyos. Pinagpala siya ng Diyos. Mababasa din po natin yon. Dahil sa patnubay at pagpapala ng Diyos, kaya dumami yung kanyang mga alagang hayop, yung kanyang mga ari-arian. Okay? So approximately 6 years old siya nung sila ay bumalik ng Kanaan. At sa childhood life ni Joseph, okay, wala naman po nakasulat sa Bible, pero makikita po natin na dahil may, di ba, 6 years old, nakikita na niya, nawi-witness na niya kung paanong mas mahal ni Jacob, si Raquel, ang kanyang ina, at siya din kung paano siya minamahal ni Jacob more than his brothers, no? So, nakikita niya, nawi-witness niya. Habang siya lumalaki, nawi-witness niya yung kaibahan ng treatment ni Jacob sa ibang kanyang mga asawa at concubines. Ganon din sa ibang kapatid ni Joseph. So, his brothers, nakikita din ng kanyang mga kapatid kung ano yung pagtrato ng kanilang ama sa kanilang magkakapatid, no, maliban kay Jose. So, iba yung treatment ni Jacob sa iba niyang mga brothers. Lalo na yung binasa po natin kanina, no? Lagi nagsusumbong si Jose sa masamang ginagawa ng kanyang mga kapatid. Okay? So, karaniwan, that is the nature of humanity. Yun po yung kalikasan ng tao, no? Na pumapabor siya sa atin po na mga magulang na naririto. Meron pong pagkakataon na mas pinapaboran natin yung isang anak natin kaysa sa isa. Diba?
Pero kung minsan, hindi intentional. Meron mo tinatawag na intentional favoritism. Yung parang, itong anak ko na ito, dadagdagan ko yung baon niya kasi mas deserve niya. Siguro with high honors siya, no? Pero isang ito, okay na yung baon niya kasi hindi naman siya nagre-review pa, nag-overtime sa kanyang pag-aaral. Kaya ito na lang yung baon niya. Intentional yon. Okay? Pero meron din naman na unconsciously ay nagagawa ng magulang sa kanyang anak. Halimbawa, yung interest ng anak niya ay kamukha ng interest niya, kaya madalas silang magsama. No? Pero unconsciously, hindi niya alam na mayroong nangyayari. Kahit na intentional yan o unintentional, hindi sinasadya o hindi ka conscious, hindi ka aware na nagagawa mo yon. No? Mayroong pong naaapektuhan sa mga anak. No? Mayroong naaapektuhan. Yung relationship nyo ng inyong anak ay naaapektuhan. Yung relationship ng magkakapatid ay naaapektuhan. Okay? Kaya po, tayo na mga binanal ng Diyos, tayo na mga anak ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa atin. Kung yung nature ng tao, yun, magtangi siya, paboran niya yung iba kaysa sa ibang anak, yung isa kaysa sa ibang anak, nature ng tao yun. Pero we have been renewed by God. Tayo po ay binago na ng Diyos. So kung paano tinitignan ng Diyos ang mga tao, paano tinitignan ng Diyos ang kanyang mga anak, na pantay-pantay, walang itinatangi. Ganin din po dapat ang ating mga treatment, kung paano natin ituring yung ating mga anak. Mahal po natin silang lahat. Okay? Sabi ko nga po, minsan unintentional, hindi mo sinasadya, hindi ka aware, pero hindi mo alam na nakakagawa ka ng mga bagay na, yun nga, yung nakikita yung mas pinapaboran mo yung isa, no, dahil mas, halimbawa, sinasama mo siya or mas binibigyan mo siya ng mga regalo kaysa sa iba. No? Pero, yun nga po, unintentional man yan o intentional, merong naapektuhan ng mga anak. Okay? Kaya mag-ingat din po tayo. Sabi ko nga, nature po yan ng tao, no? Dahil sa kasalanan. Nagtatangi ang tao. Hindi lamang po sa pamilya, maging sa mga work, in the workplace, sa eskwelahan, di ba? Si teacher, may paboritong estudyante kasi lagi siyang binibigyan ng baon niya. Si teacher, paborito niya to kasi siya yung matalino, siya yung laging gumagawa ng homework. Ito, laging nagka-cutting classes, kaya hindi niya paborito. No? Ano yan? Human ano yan? Sa society po natin parang norm yan, norm. Pero, sabi ko nga po, tayo na mga Kristiyano, hindi dapat maging ganoon. Pantay-pantay yung treatment natin sa ating mga estudyante. Maging sa ating mga manggagawa. Ako po lagi po sinasabi dito sa YBS, kasi ako kung ano yung tingin ko sa pinakamataas na posisyon, yun din po yung treatment ko sa pinakamababa. Huwag mong sabihin na janitor or ano lang siya, mababa lang yung rank and file, mababa lang yung posisyon niya. Yung respect, no, yung respeto ay dapat pantay-pantay. Kung paano mo nire-respect ang yung boss, paano mo nire-respect yung ibang kamanggagawa mo, ganun din mo nire-respect, no, ang mga may mababang katungkulan. Okay? So that is impartiality. No? At ang Diyos po natin, He is impartial. So tayo po na mga anak niya ay dapat ding maging impartial. Okay? Sa trabaho, sa eskwelahan, saan pa? Sa society na ating kinabibilangan, no? Pantay-pantay yung ating pong turing sa kanila. Okay? So, na-witness din po niya, no? Aware siya doon sa conflict between Leah and Rachel. No? Si Joseph, nakita din po niya kung paanong mas minahal siya ni Jacob, ang kanyang ama, kaysa sa ibang brothers. So habang nawi-witness niya to, nawi-witness din ng kanyang mga kapatid. No? Kaya makikita po natin na gayon na lamang yung galit ng kanyang mga kapatid kay Jose. Wala po pala akong, sala. Okay. So next slide. Okay, eto po. Pinag-uusapan po natin yung mga magkakapatid.
nakita ko lang ito sa IBC 13 post nila. Anong sibling relationship meron kayo? Kasi anong April 10 daw is National Siblings Day. Alam nyo ba yun? Alam nyo ba yun? Araw ng mga magkakapatid, no? Siblings. Sino pa yung mga siblings dito? Yung magkakapatid na magkakatabi, asan? Ayun, magkakapatid sila. Ba't nagtaas ka ng kamay? Si Mike, si Mel, magkapatid, si Jonar, si Januel, magkapatid. Sino pa? Si Janiel. Wala yung isa kong anak. Nasaan? Baka napuyat po. Na-hospital po kasi yung mama ni J. Mark. So, siya yung nagbantay sa hospital. Okay? So, sino pa? Sina Rhea Jem. Ayan, di ko nakikita. Sa likod. Ayan, sina JP. Ayan, magkapatid. Sino pa? Si Josiah. Si Faith. Okay, anong sibling relationship meron kayo? Okay? Asot pusa ba? Ayan, asot pusa. Ano yung asot pusa? Lagi nag-aaway. Pero lagi namang nagbabati. Pinagbiyak na bunga. No, sino yung pinagbiyak na bunga dito? Yung pag tinignan mo, magkamukha sila, pati ugali, magkamukha, pati boses, magkamukha. Okay? Or kapit toko. Yung hindi mapaghiwalay. Sino? Sino hindi mapaghiwalay dito? Laging magkasama. Wala? Kanya-kanyang lakad. Okay? Katulad ng langit at lupa, ito naman, yung kaibahan nila. Yung example nga, mahitim yung isa, maputi yung isa, no? Kapit gatas, no? Yung langit at lupa, yung ugali nila talagang opposite, no? Magkaiba. O yung isa naman, ride or die. No? Ayan, magkakampi sila. Basta huwag na magsasabi ng sekreto. Ride or die sila. Okay? Alin kayo dito? Okay? Pinakita ko lang po yan para at least makita po natin yung kaugnayan ng mga magkakapatid na naririto. Okay? Alin ba kayo dito? Pero siyempre, yung pinaka-final rule natin, authority po natin ay ang sinasabi ng salita ng Diyos. No? Magmahalan ang isa't isa. Yun po yung magkakapatid. Magmahalan sa isa't isa, magtulungan sa isa't isa. Iniisip ko po yung mga kapatid ko. Ako lang po kasing babae sa amin, 3 yung brothers ko. No, inaalala ko po yung childhood namin, mula bata kami hanggang tumanda kami. Wala po akong maisip na pinag-awayan po namin. Hindi kami nag-aaway-away. So, iniisip ko nga kung mayroon wala po talaga akong maisip. Mababait kami magkakapatid. Wala akong maisip. In fact, nung bata po kami, kapag Pasko na, dahil mananahi po yung nanay ko, pinagtatahi po niya kami ng pare-parehong damit. Kung long sleeve yung mga brothers ko, ako dress na long sleeve. So pare-pareho kaming damit. Pag Pasko, sabay-sabay kaming lalabas, may tatahiran kaya pa pong gamat. Tahid-tahid kaming gamat, namamasko po kami sa mga tita namin sa baryo. Di ba sa baryo, uso yung naglalakad-lakad sa mga bahay-bahay, no? Kami, magkakasama kami pumupunta. No? So, naisip ko po na siguro ngayon kung gagawin yun, parang nakokornihan na, no? Nakokornihan na, no? Pero, yun naman po talaga dapat yung sa magkakapatid, di ba? You are united, no? Nagkakaisa, no? Hindi ko naman po sinasabi magpare-pareho kayo ng damit. Tinahi lamang po, mananahi po yung nanay ko, no? Pero kung iisipin ko po yung mga damit namin noon, na isusuot ngayon, ay matatawa po kayo. Very colorful, no? Katulad nung coat of many colors ni Joseph. Napaka-colorful. Tapos lalabas kami ng bahay, pare-pareho yung suot namin. Okay? So, sa mga anak ko po, nung bata po sila, para po yung mga aso at pusa. Laging nag-aaway. No? Pagitan po nila ay 7 years. No? Yung isa, ayaw na niyang maglaro. Yung isa, dahil bata pa, gusto pa niyang makipaglaro. Pareho la pa mong mapamuisit. Kabalo nung kanino lamig man. Nagtaas ng kamay si pastor. Okay. Talaga,
pag nag-aaway na sila, di ba tayo mga nanay, hindi natin maiwasan. Ako, ang hinahon lang po ng boses ko, no? Pero pag nag-aaway na sila, luwalakas yung boses ko. Napapasigaw ako. Pero kabataan lang po yan, mga bata. Magbabago din po yan. Ngayon po, para po silang kapit-tuko. No, pag nagsama sila, ayaw nang umuwi. Ginagabi sila ng uwi pag sila ay nagsama. Pero natutuwa naman po ako doon sa relationships nila na meron ngayon. Sila po yung nagsisikretuhan sa bawat isa. Yung po sweldo ng panganay ko, nung mababa pa yung sweldo niya, alam na alam namin. Kasi binibigyan pa siya namin ng baon kahit nagtatrabaho na siya. Kasi mababa lang yung sahod niya. Pero nung medyo lumaki-laki na yung sahod, sikreto na. Hindi na namin malaman kung magkano na yung sahod niya. Ayan si Daniel, alam po niya. Sikreto po nila yon. Okay? At hindi ko naman po gustong alamin. Kasi hindi naman po ako palahingi na nanay. Hindi naman po ako humihingi. Ewan ko bakit sinisikreto nila sa akin. Hindi naman ako humihingi. Yung isa daw humihingi kasi. At pag humingi siya talagang ang mahal. Okay? So, nga po, para lang matawa po tayo. Ganyan po yung family, mga anak ko, no? Ngayon, kapit-tuko sila at, no? I believe, yun po ay bunga na rin po ng kanilang kaugnayan sa Diyos. No? Dahil nakikilala nila ang Diyos, kung sino ang Diyos sa kanilang buhay, at nakikilala din po nila kung sino sila sa harapan ng Diyos. Kaya po yung relationship o yung mga kaugnayan nila sa iba't ibang tao ay maganda. No? Hindi ko po alam kung may mga kaaway po sila dito sa church, meron ba? May mga kaaway kayo. Yung mga anak ko, no? Sige, sabihin niyo sa akin, isumbong niyo sa akin. Okay? Pero I believe wala naman po, no? Sana wala naman po, no? Okay? So, lahat po tayo magkakapatid sa Panginoon at tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa. Amen? Okay. Icebreaker lamang po yan. Next. Okay. So, eto po, dumako po tayo sa Jacob's favoritism. So, sabi ko nga, he loved Joseph more than all his children. At ginawa po niya ng tunic of many colors, no? Very obvious yung kanyang pong favoritism o yung partiality niya. Okay, but when his brothers saw their father love him more than all his brothers, they hated him. So ito po yung nangyari. Dahil nakikita ng mga kapatid ni Jose na mas mahal ni Jacob si Joseph, okay? Sila po ay nagtanim na ng galit sa kanya. Galit na galit sila sa kanya. At hindi po siya sa Tagalog, sinabihan pa siya ng mga masasakit na pananalita. At alam po ninyo, umabot po yung kanilang galit, no? Hindi ko po itatakel ngayon. Umabot po yung kanilang galit sa punto na ipinagbili po nila ang kanilang kapatid. Hinulog nila sa hukay at ipinagbili nila dun sa mga Midianites. No? Yung galit na yon, no, ay humantong dun sa pinagbili nila ang kanyang mga kapatid, no? At sinabi nila sa kanilang ama na siya ay kinain ng mga mababangis na hayop, dala-dala yung kanyang coat of many colors na lutay-lutay, no? Pinunit-punit nila at nilagyan ng dugo ng hayop at sinabi nila kay Jacob na siya ay kinain nila pa ng mga mababangis na hayop. Doon po humantong, no, yung galit nila. At yun ay bunga po ng favoritism o partiality na pinakita ni Jacob kay Jose. Okay? Kaya kung meron pa po dito ng mga magulang na meron po kayong tinatangi sa inyong mga anak, wag naman po sanang humantong sa ipagbili ng kapatid niya. Ipagbili, no? Ipagbibili na kita kapag hindi ka tumigil, kapag hindi ka, no? Dahil sa galit niya sa kapatid, pinagbili, no? So wala naman po sana dito. Okay? So, let us live the life of Christ. No? Pantay-pantay ang pagtatangi niya. Okay, so favoritism, kung i-define po natin, is the act of giving unfair preferential treatment to one person or group at the expense of others. Ito po yung unfair preferential treatment. Na dapat sana pantay-pantay yung trato mo sa kanila, pero dahil mayroon kang favorite, mayroon kang mas pinapaboran. Mayroon kang mas pinapaboran. Inulit ko lang yata yung sinabi ko. Meron kang tinatangi.
Okay? It involves showing bias. No? Bias ka. Pag sinabi mong bias ka, favorite mo yung isa, yung iba, hindi. Okay? This can lead to division, resentment, and conflict among those feel overlooked or treated unfairly. So sabi ko nga, hindi lang sa pamilya, maging sa workplace po natin, kaya nagkakaroon ng division, ng conflict, no, ng galit, ng resentment, no, sa mga kapwa katrabaho, no, dahil meron po silang nakikita na mas pinapaboran ng kanilang boss, no. Siguro kahit hindi deserve, pinopromote sa trabaho, no? O kaya dahil kamag-anak, o kapatid, o pinsan, no? Kaya pinopromote, no? Yung iba naman, no, kahit na deserve nila na ma-promote, no, hanggang ngayon ay nasa mababang posisyon pa rin. Okay? So, favoritism. Okay, next slide. In this world that is full of competition and rivalry, yan po yung mundo natin, puno ng kompetisyon. Actually, sa YBS po, nag-start po tayo. Wala mang competition eh. Nung school pa lang po siya. Walang mga Bible quiz, bee, ganyan, walang mga paligsahan, no? Pero hindi po kami nakatagal na ganoon, no? Lahat nabibigyan ng awards. Lahat umaakyat sa stage. Lahat nagpe-perform. Yun po tayo noon sa YBS. Pero yung DepEd po kasi hindi ganoon. Kailangan po mayroong honors, may higher honors, may, no? So, kaya nagkaroon po tayo, sumali na tayo sa mga competition, sa mga paligsahan. Pero ibang mga parents naman, gusto po nila yung ganon. Okay? Pero kung ako po yung tatanungin, gusto ko pantay-pantay talaga. Kung aakyat sa stage ang isa, lahat aakyat. Okay? Kasi yung pag-akyat sa stage ay nakaka-boost po ng confidence. No? Kaya sa mga bata, kapag sila ay umakyat ng stage, kahit umakyat lang po sila, sumasayaw sila nakaganyan lang, nakikita lang sila ng mga tao, nakaganyan lang, okay na po yun. At least nakatayo po siya sa harap. Okay? Yung mga preschoolers natin, kuminsan ganyan po. Okay? So favoritism is not only a real-life issue within a family. Sabi ko nga, real-life issue. But within also the workplace, school, and inside the church. For some. Sa ibang mga iglesia, hindi po sa CFSM. Agree? Okay, ano po yung sabi ni Santiago, no? Next slide. So James warns against showing impartiality. Ito po yung babala ni Santiago, no, sa mga kapwa niya, mga kapatid niya sa iglesia. Okay, halimbawa, sabi niya, kapwa niya manggagawa. Halimbawa, dumating sa inyong pagtitipo ng isang mayaman na may gintong singsing at nakasuot ng mamahaling damit. Magtaas mo ng kamay, may mga gintong singsing dito. Ako, wedding ring ko. May gintong singsing at mamahaling damit. Okay? At dumating din ang isang mahirap na punit-punit naman ang damit. Wala naman po ako nakikita dito na punit-punit ang damit, no? Kung aasikasuhin nyo ng mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit at bibigyan ng upuan, samantalang ang mahirap ay papatayuin na lang ninyo o pauupuin sa sahig, hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masama ninyong pag-iisip? Okay, so yun po yung warning ni Pablo. Na kapag mayroon dumating, no, na mga tinatawag natin VIP, siguro politicians, mga mayayaman, yung estado nila sa lipunan, mataas, no, sila ay wealthy, mayayaman. So ang sabi ni James, huwag ninyong paboran yung mga mayayaman o yung may mamatataas na katungkulan. Kundi kahit yung may punit-punit na damit, no, ay tanggapin ninyo, no, ng maluwag sa iglesia. Okay? So tinatanggap po. Sa CFSM po, wala po tayong tinatanggihan. Tinatanggap po natin ang lahat. Mataas man ang iyong posisyon, mayaman ka man, o wala ka man kayamanan, yung iba magaganda yung sasakyan, yung iba nakabike lang.
welcome po kayo sa CFSM. Kung sa ibang church hindi po kayo tinatanggap dahil sa damit ninyo, dahil sa suot ninyo, dito po, kahit anong isuot nyo, wag lang nude. Kahit anong isuot nyo, pwede po, welcome po kayo sa CFSM. So yun po yung sinasabi ni Santiago, tanggapin ang isa't isa at itrato ang bawat isa na pantay-pantay. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi nagtatangi. Ang Diyos, pantay-pantay ang pagtingin niya sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Romans chapter 2 verse 11, okay, o sa Gawa muna, chapter 10, 34 to 35, kaya nagsalita si Pedro, ngayon alam ko nang walang pinapaboran ang Diyos. Yun po yung sinabi ni Pedro. Kasi nung una, hesitant po siya na magbahagi ng magandang balita sa mga hentil. No? Kasi Hudyo siya eh. Yung mga Hudyo po, walang kaugnayan sa mga hentil. Hindi sila halubilo. Okay? Kaya hesitant si Pablo. Pero sabi niya, nung makita na niya, no, nung naikwento na ni Cornelius, na isang centurion, isang hentil, no, ang vision o ang pangitain na pinakita ng Diyos sa kanya, ito po yung sinabi ni Pedro, ngayon alam ko nang walang pinapaboran ang Diyos. Kung ang tao ay may takot sa Diyos at tama ang kanyang ginagawa, kahit ano ang lahi niya'y tatanggapin siya ng Diyos. So sabi ni Pedro, ngayon alam ko na hindi nagtatahangi ang Diyos, walang pinapaboran ng Diyos. Kahit ikaw ay isang hentil, kung ikaw ay merong takot sa Kanya, kung ikaw ay merong takot sa Diyos, ikaw ay Kanyang tatanggapin. No? Kaya nga po mula noon si Pedro, nagsimula na rin siyang mangaral ng salita ng Diyos sa mga hentil, hindi lang sa mga Hudyo. Okay? So yun po yung background ng Acts chapter 10. Okay? So Romans 2:11, sabi niya, for there is no partiality with God. So sa Tagalog, pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Okay? Because there is no partiality with God. No? Yun po yung sa English. Sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Ayan, nakasulat pala dyan. Romans 2:11, sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Okay, next. Okay, ang favoritism po is not congruent. Hindi, congruent, hindi naka-align, no? Hindi naka-align sa karakter ng Diyos. Kasi nga po, ang karakter ng Diyos, ang nature o kalikasan ng Diyos, siya po ay hindi nagtatangi. Kaya po yung favoritism, hindi po naka-align, no, sa God's character. Kaya sa character din po natin, bilang tumanggap sa ating Panginoon, meron po tayong divine nature. Kung tayo po ay merong pinapaboran, kung tayo po ay merong tinatangi, hindi po yan align sa ating karakter bilang mga anak ng Diyos. Amen? So God loves us the way we are. Minahal tayo ng Diyos kung sino tayo. Okay? Kung ano tayo, minahal tayo ng Diyos. In fact, ito po ay pinakita ng ating Panginoong Yesus nung po siya ay nabuhay dito sa lupa. Di po ba? Kanino siya nakisama? Sa mga Pariseo ba? Sa mga mayayaman? Sa mga matataas na tao? Hindi po. Nakisama siya, nakihalubilo siya sa mga makasalanan, sa mga tax collectors, sa mga prostitutes. No? Sila po yung mga nakasama ng ating Panginoong Yesus. Hindi mga Pariseo. Hindi niya pinuri yung mga Pariseo para maging maganda yung tingin nila kay Jesus. In fact, sa kanya yun? Credit sa kanya yun kung pupurihin niya yung mga Pharisees, yung may matataas na katungkulan sa religion nila. Pero, hindi po yun ginawa ng ating Panginoon kasi pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa mga tao. In fact, ang mga Pariseo ay kanyang sinabihan, no? Dahil sa kanilang pagmamataas, dahil sa kanilang hypocrisy, no? Yung tunay na sila ay hindi nakikita ng mga tao, sa harapan ng mga tao sila ay nagbibigay, nagkakaloob, gumagawa ng mabuti, pero sa harapan ng Diyos, sila po ay hindi matuwid. No? Sila po ay hindi maganda ang kanilang kalooban sa harapan ng Diyos. Okay? Remember, God looks at the heart. Okay?
So ang ating Panginoon, nung siya ay nabuhay dito sa lupa, sinamahan po niya, nakihalubilo siya sa iba't ibang uri ng mga tao. No? Yung mga may sakit, no? kahit na sa lipunan ay pinandidirian, pero siya, hinahawakan niya. Diba? Yung mga lepers, no? Yung mga pulubi, no? Na kanyang tinulungan, pinagaling, nakihalubilo siya sa mga makasalanan. Sabi ko nga kanina, sa mga prostitute, sina Mary Magdalene, no? Si Zacchaeus na isang tax collector, dahil pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. At tayo po na mga anak ng Diyos, no? Kung paano po pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat ng tao, pantay-pantay din po ang pagtingin niya sa atin. Tayo ng mga Kristiyano, ang biyaya po ng Diyos ay available sa lahat. Diba? Ang biyaya ng Diyos ay available sa lahat. At yung pong pananampalataya na meron tayo ngayon, sabi po, we have the same measure of faith. Diba? Meron the same measure of faith. Pantay-pantay yung pagbibigay ng Diyos ng binhi ng pananampalataya sa ating mga puso, sa ating mga espiritu. Kaya kung pantay-pantay ang pananampalataya na binigay ng Diyos, pantay-pantay din po yung pwede nating maranasan. Di ba? Yung kapangyarihan ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, no? Ang paggalingan ng Diyos ay maari pong maranasan ng bawat isa, hindi lang ng iilan, kundi tayong lahat. Kasi ang biyaya niya ay para sa lahat. Diba? Ang pananampalatayang binigay niya ay para sa lahat. Kung magagawa ito ng isa, magagawa din po ng isa. Ayon, according to your calling. No? Ayon po sa panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? So we have the same rights and privileges as children of God. Meron po tayong pantay-pantay na karapatan, no, at pribilehiyo bilang mga anak ng Diyos. Diba? We have the same Holy Spirit. Kung may Holy Spirit po ako, meron din po kayong Holy Spirit. Diba? Kung anong kapangyarihan na meron ako, meron din po kayo. No? Kung anong kapangyarihan meron lahat ng tumatayo dito, meron din po kayo. No? Kasi same measure yung binigay na pananampalataya ng Diyos sa atin. Nasa sa atin lang kung paano natin inonoris, no? Yung pananampalatayang yon. Kailangan pong ma-nurture, maalagaan yung pananampalatayang binigay ng Diyos sa atin upang nang sa ganon, kung ano ang nasa sa atin, kung ano ang binigay ng Diyos sa atin, ay mag-manifest sa ating mga buhay. Diba? At paano po natin ino-nurture, aalagaan yung pananampalatayang yon? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pagbubulay ng salita ng Diyos, pagkilala kung sino ang Diyos sa buhay po natin, lalo nating nasain na makilala ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kasi sabi ko nga po, yung pananampalataya sumusunod dyan ayon sa pagkilala po natin sa Diyos, kung gaano natin siya kakilala. Kasi kung hindi mo siya gaanong kakilala, talaga naman yung faith mo, ayan, stagnant lang siya. Hindi siya active, hindi siya gumagalaw, hindi kumikilos. Stagnant na dyan, pero stagnant. No? Pero habang patuloy nating ninanasang makilala ang Diyos sa buhay po natin, alam po ba ninyo, yung pananampalatayang yun, nagiging effective siya sa buhay po natin. Nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isang naririto. Kung paanong naipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay ni Jacob, sa buhay ni Joseph, sa bawat isa po sa atin, ay maaari din pong iparanas, ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan natin ng mga anak niya na naririto. Amen po ba? Kaya purihin po natin ang Diyos sa kanyang hindi pagtatangi, God's impartiality, no? God's impartial nature, ang kalikasan po niya, hindi siya nagtatangi, hindi niya pinapaboran ang sinuman, kundi ang bawat isa, pantay-pantay po ang kanyang turing, kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Pantay-pantay din po ang kanyang ibinigay na karapatan at pribilehiyo sa bawat isa sa atin. Amen po? Sige po, palakpan po natin ang Diyos na hindi nagtatangi, hindi mahal niya ang lahat ng tao sa mundo. Hallelujah. Thank you, Lord God. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Music.
Sige, as we sing Holy Forever, habang iniintay po natin si Pastor. Okay, let us meditate, no, the goodness of God in our lives. Kahapon po, galing kami ng Abukay, Bataan. Nakipag-men's fellowship po si Pastor sa mga kalalakihan. Wala yata sila ngayon. Sa mga kalalakihan po, nandun po kami sa Abukay. Habang papunta doon, di ba, makikita yung mga bundok, yung mga halaman, nature, ang ganda. Okay? So, lagi ko pong inaalala, no? Kapag nakikita ko yung mga bundok, naaalala ko po ang presensya ng Diyos. Kasi sa Bible, kapag nakipag-meet ang Diyos, minsan nasa itaas ng bundok. Di ba? Umaakyat sina Moses sa bundok. Si Jesus Christ, kapag siya nananalangin, umaakyat sa bundok. No? Parang sinisimbolize yung presence ng Diyos sa itaas. Siya ay nasa itaas. Siya ay nasa bundok. Kapag nakikita ko yung mga halaman na fruit-bearing trees, naalala ko po yung provision ng Diyos sa tao. No, yung provision niya, yung pag-aalaga niya sa atin. May mga halaman po tayong namumunga na ating nakakain. No, may mga hayop ako nakikita, no, mga baka sa daan na binigay din pong provision sa atin ng Diyos na kainin, no, sa araw-araw. No, nandiyan po lahat sa paligid natin, lahat ng creation na nakikita natin, nagpapaalala kung gaano kabuti, kung gaano kadakila ang ating Diyos. Kaya nawa po sa bawat buhay po natin, no, lagi nating alalahanin ng Diyos ay mabuti. Lagi nating alalahanin ng Diyos ay mabiyaya. Hindi po siya nagkulang kailanman sa atin na kanyang mga anak. Laging nandyan ang kanyang probisyon. Laging nandyan ang kanyang kagalingan. Laging nandyan ang kanyang kalakasan. Laging nandyan ang kanyang karunungan. Dahil siya po ay isang mabuting Diyos na hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Kahit chorus lang. Holy, all creations cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. The people sing. Panginoon, tayo bibawa po na. Salamat po, Madam Noy, sa Apo Noy, salamat sa mensahe na Panginoon, sa mensahe na pahingin namin sa mga ito. At salamat sa pamilya. At hindi po, salamat po sa men's fellowship. Dati pong nakasasayam, nakasama ang mga men's fellowship. At tunay po, napakasarap ng tubig, napakasarap magkain. Press po yung mga isda, mga haipon, mga crab. Alagang maganda po. Nag-enjoy po ang bawat isa sa atin. At ako, lalo na ako po'y masaya. Tunay na ang Panginoon na siya nagbibigay ng pagkaisa sa bawat isa sa atin. So, ang pag-ibig ng Panginoon, tunay nga pong nagbubuklod sa atin. Sabi nga, love one another as God loves you. So, kaya mahalin ang tao mo. Ang tao, mahalin ang bawat isa. Kasi ang Diyos ay naranasan mo kanyang pag-ibig. Pag hindi mo naranasan kanyang pag-ibig, napakahirap. Mahalin ang asawa ka na meron po kanya-kanyang ugali. No? Mga bawat isa natin, may kanya-kanyang ugali. Pero kapag ang pag-ibig niyo, kasi madali sa ating mga buhay, ay matatanggap natin ang pag-ibig niya ay naibabahagi natin sa ating Panginoon. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang liwanag ng bawat isa sa atin. His love is light. His love is our light in our life. Ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang liwanag ng ating buhay. Kaya, purin pa yun, tayo po yung nagkapag-compete. Pwede po makipag-compete na. Kasi po, ang competition, hindi po kabuka ng mundo na tayo po yung nakikipag-parisahan sa bawat isa.
sa mga ibang katunggalin natin. Kundi, as a Christian, we just show the talent that God has given us. Binigay na talent ng Diyos sa atin, we just express it. So, then we will do our best, but we don't compete as a person. Wala tayong motibo, puso na kusahin. Masgit tayo sa ibang tao. Kundi, we just show pinapakita natin ang talentong binigyan niyo sa ating mga buhay. So you can sing, no? Pag-compete ka sa singing song, kasi pag-ipagkapit sa karaoke, pwede. No? So pwede po yan. Kaya sabi nga sa Ephesians 1:3, na siyang katawan ni Kristo, ang iglesia ay kabuuan ni Kristo na siyang bubo sa lahat. So, nabanggit ni Sir yung Romans 2:11. Na kung saan, ang Romans 2:11 ay ang Diyos at nilatatay kasi ang binabanggit ito ay ang Hudyo at Gentil. So, dahil ang mga Hudyo ay nagtatanging sila, kami lang ang tinawag. Pero, pinakita na ni Kristo na sa dumating, ang mga Hudyo at Gentil ay isa lang. O isa lang sila. Kaya lang ang isang Gentil, o isang Hudyo, na hindi lubos kumikilala sa Panginoon, hindi siya nasasama sa Iglesia ng Kristo. Pero lahat ng tao ay wala siya tinatagi. Minamahal niya lahat ng tao. Kaya labang hindi sila nasasama sa Iglesia, ako saan ang kabuuan ni Kristo, dahil po sila'y tumanggi sa pag-ibig ginawa ni Kristo doon sa Kalbaryo. Kaya lahat tayo na siyang tumanggap kay Kristo, tayo ngayon ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Tayong kabuuan niya, tayong fulfillment ng Diyos sa ating buhay. So, paano mga anak natin ay isang ating kaganapan. Anak, kahit wala kang anak, ay pupulad ka? Hindi po. Dahil ang anak ay mahalaga din sa buhay ng tao. Kaya ni Jesus, mahalaga ang katawan. Hindi pwedeng ulang. Kundi katawan ay kasama, bahagi. Kaya ikaw ay bahagi ng katawan. Kaya mahalaga. Kaya nabagit ni Sister Ray, na kung saan ay may kanya lang tayong panawagan. Ibig sabihin na mas malapit ako sa Diyos. Mas malapit sa Diyos ang mga leader natin. Kundi lahat tayo ay may kakayahan na mapalapit sa Diyos. Nasa atin lang yan. Kaya po, huwag tayo may secure, mag-inggit sa sino mong tao, dahil ang Diyos ay mahal ka niya at anak ka ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kaya ikaw, kapatid, lagi mo sabi sa sarili mo, mahal ako ng Diyos, walang kondisyon ang kanyang pag-ibig. At ang kanyang pag-ibig ang siyang liwanag ng aking buhay. Kaya ang pag-ibig ang siyang pundasyon ng ating buhay. Na kung saan, ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapahiwatig na ang liwanag mo, sabi ng Bible, kapag nakita mo yung maganda sa iyong mata, ang katawan mo ay nagliliwanag. Pero kapag bakit ang nakita mo, ang katawan mo ay pumapakit ang nakita ng buhay mo. Kaya mahalaga po, ang tingin natin sa buhay ay ang pag-ibig ng Diyos at magiging maganda ang lahat ng bagay sa mundo ito sa kabila ng mga problema sa buhay nito. Kaya kapatid, this is our Kairos. Kairos. Amen? Kairos. Hallelujah. Praise. Kairos na po tayo nun. Hindi ito kumbay. Kairos. Kairos. Ayan. Okay, let's. Palakpan natin pa na. Tayo tumayo. Lord God, we thank you. We praise you. We glorify the name. Lord, salamat po, sa iyong ginamit. Salamat po, sa iyong buhay. Patuloy, Panginoon, sa po siyang bupala sa amin. At, Panginoon, salamat po sa iyong pamilya din. Tapos, patuloy lang bumar sa Diyan, sumusuporta sa Diyan. Kaya, Lord, bawat sa amin, ay tunay nga pong mahal mo, Panginoon. Wala kang tinatahid.
ano man ang ginagawa namin sa buhay, mahal mo ang bawat isa. Kaya nasa amin, Panginoon, kung paano namin inoras, aming angkinin, tagapin kung gaano kami kamahal sa aming buhay. Kaya naway maranasan namin ng sama-sama, tulong-tulong kami, na kami ang pag-ibig mo ay gaano kataas, kalalim, kalawak, kalayo ang pag-ibig mo sa aming mga buhay. Tunay, Panginoon, hindi namin kayang arukin ang iyong pag-ibig sa aming sarili kaisipan. Pero, Panginoon, kaya namin arukin yan sa magitan ng Banal na Espiritu, paunawaan namin, pagitan ng iyong Banal na Espiritu. We give praise and glory. We thank you, Lord God. Hallelujah. Lord, salamat po sa kalang mga naral ng Espiritu Santo. And we all say, Amen and Amen. Okay, God bless you po.